Hello again. Let us continue. Okay. So first is, now we already know what is a program, what is a programming language, and what are the translator programs available. So we decided to use C. So for this Prog 101, we have to use C language or the Turbo C. Okay, so bakit nga ba C? Okay, so let us first determine yung C is actually under the category of high-level language. And then under siya ng procedural language. And then ang translator program na ginagamit niya is a compiler. Okay, now. Okay, ano ang kayang gawin ni C? Okay, bilang programming language. Kaya nitong bumuo ng operating system. Ng kahit na anong text editor. And so on and so forth. Okay, now. Okay, so paano ba nagsimula ang C? Okay, so ang history ng C ay ganito. Bakit sa dinami-dami ng letter? Bakit C? Bakit hindi dun sa first name ng mismong creator or the inventor of C? Okay, during the time of 1960s, mga ganon. Okay, so merong ginagawa sa Bell Laboratories. Okay, yung mga group of programmers. Okay, so ang project nila is to build a powerful operating system na ang pangalan ay Unix. Okay, so si Unix operating system is ginawa siyang, ang first attempt niya, ang programming language na ginamit sa kanya para mabuo si Unix operating system ay ang tinatawag na BCPL. BCPL stands for Basic Combined Programming Language. Siya ang ginamit na kauna-unahan na pag-attempt sa pag-develop ng Unix operating system. Now, dumating ang panahon na may shortcoming si BCPL. Okay. So, si BCPL, dahil ang nag-create noon ay si sino nga ba? Si Martin Richards. Tama ba? Let me see. Okay. Si Martin Richards yun. Okay. So, yan. Si Martin Richards. Tama. Okay. So, ang nag-create sa kanya ay si Martin Richards. Wherein, may shortcomings. Hindi magiging posible si Unix operating system. Okay, kapag ang ginamit or patuloy na ginamit si BCPL. So, they decided, merong isang programmer na nag-develop ng isang improvised version ng BCPL. Tinawag niya yung language na B. Ang nag-create ng B is si Ken Thompson. Okay, si Ken Thompson, okay, nakita niya kasi ang shortcomings ni BCPL. Okay, so tinawag niyang B. Bakit B ang tinawag niya? Bakit hindi A? Kasi ang first letter sa BCPL ay letter B. Okay, dahil siya ay ang basis pa rin ng language na yon, yung pagka-develop ng language na yon, si BCPL, ipinangalan niya sa first letter ng BCPL. So, yun ang ginawa ni Ken Thompson. Dumating ang panahon na habang ginagawa si Unix operating system, nagkaroon ulit ng shortcoming si B. Okay? So, nung nagkaroon ng shortcoming si B, okay, nag-imbento si Dennis Ritchie ng improvised version or yung tinatawag na dinagdagang version ng B. Tinawag niya itong C. Bakit niya tinawag na C ni Dennis Ritchie? Kasi the next after B sa BCPL is letter C. Tinawag niya C language. Okay, now, what comes next? Ma'am, meron bang P language? Okay, ang sumunod kay C, okay, maikwento ko lang, pero mag-stop na talaga tayo sa C. Okay, ang talagang isa sa mga, ang sumunod na language after C ay C with classes. Siya naman ay naimbento ni Bjorn Stroustrup. Okay? So, nagkaroon na ng objects, naging object-oriented na. So, dahil napakahaba naman ang pangalan ng C with classes, okay, dumating ang time na pinaikli siya. Okay, ang ginawa sa kanya is, ginawa siyang C++. Bakit plus plus? Bakit C++? Kasi, pag sinabi sa C na plus plus, dinagdagan mo ng isa. So, ibig sabihin, dinagdagan mo ng classes, kaya ang tawag sa kanya ay C++. That's the history. And lahat ng details, mababasa niyo naman sa modules. Okay, so, meron naman kayong kopya. So, that is the history of C.
So, through the use of C, actually nabuo si Unix operating system. So, posible na ikaw, through C, makabuo ka rin ng isang tinatawag na operating system. Okay, ang operating system, tatandaan nyo, wala ka makikita sa computer without the operating system. Kasi the operating system serves as the medium of communication between the human and the machine. Okay, so yun. Yan lang ang So, paano ba gumawa or ano ba ang structure ng C? Ma'am, gusto ko na po mag-program sa C. Talaga excited na akong gumawa ng program sa C. Okay, paano tayo gagawa ng program sa C? Burahin ko lang to. Okay, let me tell you the basic structures of C language. Okay, of the C program. Ano ang basic structure ng C program? Number 1 is kailangan may preprocessor directives ka. Ang preprocessor directives, usually, ito yung una mo dapat gawin bago ka mag-program, bago ka gumawa ng mga commands or yung tinatawag kong statements. Okay, so ito yung una mong binubuksan kasi ito yung pag-open ng library. Si C ay na-develop, okay, at ang pagkakagawa sa kanya ay inorganize niya into many libraries. Ganun ka-organize si Dennis Ritchie. Ang ginawa niya, yung mga commands na ito ay pinag-organize niya. Like, halimbawa, lahat ng input and output nakatago yun sa stdio.h library. Lahat ng parang may kinalaman sa screen, lahat tinago niya yun sa conyo.h library. So, yun ang pagkaka-develop ng C. So, merong mga library. So, para ma-open mo ang library, kailangan mo gumamit ng hashtag. And then, this is the preprocessor directives. Okay, now, pagkatapos ng preprocessor directives, you have the main. Lalagyan ko muna ng ganyan. Int main. Okay, so ang main is the start of the execution of the program. So, siyang unang hinahanap ni compiler. Kapag nakita niya si main, ibig sabihin, that indicates na magsisimula na siyang magtingin at magbasa ng lahat ng commands na gusto mong mangyari. Okay, after the main, meron siyang tinatawag na begin, the curly brace. And then you have the end. Since meron kang, int, return 0 ang end. Okay, kasi bakit? Okay, later on, marirealize mo bakit ako maglalagay niyan. Okay, pero kung gumagamit ka ng mobile C, no need to use int at saka return 0 kung ikaw ang gagamit. Now, this is the basic structure of C. Kasi kaya may integer dyan, int is for integer, ibig sabihin kaya may return 0 kasi ang main is a function and function should return a value. Ayoko muna problemahin mo yun. Gusto ko muna tandaan mo to. Okay, gusto ko lagi mong tandaan to dahil ang magiging pinaka-problema mo is ano ang ilalagay mo between the begin and end. The curly braces na to. Ano ilalagay ko dyan? Okay, yun ang problema mo. Okay, now, the preprocessor directives. Halimbawa, nagsisimula pa lang naman ako, ma'am. Pwede kaya na ilagay ko na. Okay, mag-o-open ako ng program na include, mag-o-open ako ng library na stdio. Stdio is the library of C. Lahat ng commands pertaining to the input and output sa kanya nakatago. And to open a program, okay, gagamit ka ng tinatawag na include. Ang tawag sa include, sa int, sa main, sa return, ang tawag sa mga yan ay mga keywords. Ang ibig sabihin ng keywords, keywords have special meaning sa compiler. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin kung saan-saan yan kasi meron nga siyang special meaning. Ang tawag sa kanya ay reserved words. Okay? Na hindi mo pwedeng gamitin kahit saan. Sa C, kapag meron ka nakitang .h, ibig sabihin, that is a library of C or C++. Okay, yun yung ano. Di ba pagka .c, .docx, di ba? Ang tawag natin doon na extension name. Ang extension name ang nagde-describe kung saan ginawa ang isang program at kung anong klaseng file siya. Okay, o kung saan man siya ginawa. Okay, now, meron ka mapapansin din na bakit lahat, ma'am, ay capital, small letter ang pagkakatay. Si C kasi ay ginawa, okay, ito ay famous ang C sa pagiging simple.
Okay, ginawa siya ni Dennis Ritchie ng simple lang na lahat ng codes or lahat ng keywords or yung mga reserve words sa tinatawag na may special meaning sa compiler, ginawa niya lahat ng codes na yan na small letter. Diba? The first time habang ikaw ay nagtatype, usually yan, okay, puro small letter. Hindi mo na kung ano-ano pang pinipindot, diretso ka na sa small letter. Ganun ang pagkakagawa. And another thing about C is case sensitive siya. Meaning to say, kapag halimbawa ang include, ginawa mong capital yung nasa unahan, and then, it could mean another thing. Kasi ang kilala niya yung include na puro small, pero hindi niya kilala yung include na may capital letter. Or kung halimbawa kombinasyon niya ng capital and small. Okay? Hindi siya katulad ng ibang language na pareho ng spelling, pareho na rin ang meaning. Meron kasi mga programming language na gano'n. Pero sa C, basta magkaiba sila ng case, kung capital or small, magkaiba rin sila ng meaning. Okay, I hope by this time, ito ay dapat tandaan mo. Dapat ito ay lagi mong tatandaan kapag ikaw ay gumagawa ng program sa C. Kasi ang pinaka-problema mo na dyan is the begin and end. Okay, so, okay, sa next lesson naman tayo.